Wow! Tanggal at relieve si General Nicolas Torre. Magandang buhay mga kapwa ko Pilipino, especially yung mga pro-Duterte. President Ferdinand Marcos Jr. relieved General Nicolas Torre III for his post as Philippine National Police Chief on August 25, 2025 after serving less than 3 months in the position. 3 buwan pa lang po, nakarma na po kaagad. Although the exact reason for his removal is not specified, Torres' tenure was marked by controversy, particularly surrounding the role in the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ngayon po, nanganganib na po kasi ang 4 na anak ng ating former president ay nasa The Hague. Ibig sabihin, may magandang mga nangyayari siguro. Some notable incidents during Torres' tenure include yung pag-arrest kay Pastor Kibuloy, ang arrest ni former President Duterte na hindi binigyan ng due process. Siguro sasablay talaga si Torre sa Article 59 of Rome Statute na hindi nagbigay ng tamang due process kay President Rodrigo Duterte. Salamat po mga kababayan. Arrest of PRRD on March 11, 2025 was so palpak po at inani po siya ng criticism and backlash from Duterte's supporter na ito po ay lalong naglublob kay Marcos Jr. sa kaniyang performance. Controversy over police operations. Torres' policy such as the 3-minute emergency response policy were criticized by Davao City Mayor Sebastian Duterte who accused him of harassment at palagi pong pinagtatanggal ang mga pulis director doon sa Davao City pag ito ay nakita ng nagiging close kay Mayor Sebastian. Feud with Galbayog Mayor in 2018. Noong time pa ni Duterte, nagkaroon po ng problema ang general na to kay Mayor Ronaldo Aquino, which led to Aquino's eventual killing in 2021. A police officer later claimed that Aquino's political rivals colluded with the police to falsely link him to the drug trade. As for submitting documents about PRRD, ay isinama po ito na lahat ng dokumento at impormasyon ay isosubmit dapat ni Torre kay Marcos Jr. So, will his how many pages? 97 pages? Which he said na hindi lamang overnight ang paggawa ng operation to catch FPRRD. Hindi lamang nangyari sa Marso 2025, kundi pinagtrabahuan na niya mula pa ng May 2024. Isubmit niya kaya ito lahat kay President Marcos at siya kaya ay pipiyok kung sino talaga ang nagbigay ng mandato. Well, also President Marcos asks yung dalawang magkapatid na Boying Rimulya at saka yung kanyang kapatid na DILG na nagsabi na sila ay team na nagtrabaho para mahakot ang FPRRD to ICC. Sana po na gulantang na ang buong Marcos administration na dapat linisin na niya bago ang mga ito ay lalong magpabaon sa kaniya sa Kumunoy. Salamat sa pakikinig mga kapatid. Tayo ay talagang masusing mananalangin sa oras-oras na lahat ng ito ay magkaroon na ng saysay at buhay at mabuhay po ang hustisya sa Pilipinas.